Sa ngalilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya Sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang looban at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan, ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Hiteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari ay pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa." At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa aking sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac." Tugon ni Abraham, "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapupunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupa ng Negib. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berlahayroy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong,
Sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo, tugon nito. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatapos nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Hallelujah. Sumaini po ang Panginoon. At sumaihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paninggilan ng buwis, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, yanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo't unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin pong unang pagbasa, ay narinig po natin ang kamatayan ni Sarah, ang asawa ho ni Abraham. At sa edad na 100 plus, I think 127, iisipin ninyo ay paano kaya na-compute ang buhay ni Sarah noon, ay wala pa naman ng kalendaryo. Symbolic po ang mga edad nung una.
Sa pagkakaroon ho ng mahabang buhay, ibig sabihin, merong integridad ang mga taong ito. Kaya si Abraham ay nabuhay din ng mahabang panahon. It is because of his integrity. At nung mawala na ho si Sarah at matandang-matanda na si Abraham, may isa naman ho silang anak, si Isaac, ay di pinagbilin ho ni Abraham doon sa mga alipin niya na ipaghahanap ng mapapangasawa si Isaac. Pinagbilin at may mga kondisyones pa nga eh. Sabi, huwag kang pupunta sa lugar na ito. Dito ka pupunta. Ang gusto kong mapangasawa niya na yung isa sa mga kamag-anak namin. So, dahil nung una naman, ay kakaunti pa ang mga tao. Kung titingnan ho natin, ay di hubat ganyan din naman ng minsan ang sitwasyon. Ang mga magulang ang naghahanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. Ay yun ang iyong pakasalan. Ini gusto ko para sa iyo. Ay ang tanong ay gusto ninyo. Ay ayaw naman ang inyong anak. Gusto ko doon. Ay siguradong buhay na buhay ka na. Ay wala ka ng ibang gagawin. Yun na lamang ang iyong pakasalan. Ay gusto ninyo. Ay ayaw naman ang inyong anak. Ay minsan nasasagot pa ng anak, ay di kayo magpakasal doon. Ay paano naman pag ang asawa ang namatay, nagbibilin din kaya yung asawa? Ay pag ako'y namatay, ay pwede ka pa mag-asawa at ito ang pipiliin mo. Ay sabi nung asawa, ay bakit yun ang pipiliin ko? Ay di kayo ni mortal mong kaaway. Bakit yun ang gusto ko mapangasawa? Dahil pag napangasawa mo yon, makakabawi-bawi ako. Ay isa pagpili, ay sinabi, nagkaroon sila ng sumpaan. Ang sabi, biniyaan tayo ng Diyos, ay si isa, gusto ko rin biyayaan. Anong lesson ito sa ating unang pagbasa? Sa katandaan man ho ni Abraham, hindi ho sila pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Si Abraham na ho nagsabi, pinagpapala at pinagpala pa rin sila. Kaya itong si Isaac, bunga ng pagpapala ng Diyos. Tayo din naman, habang tayo nagkakaedad, habang tayo tumatanda, wag ko nating iisiping tayo pinababayaan ng Diyos. Pag ho tayo nangihina, wag ko nating iisipin ay mahina na ako. Parang wala na akong magagawa. Para bang wala na yung pagpapala ng Diyos sa akin. Hindi. The more nga ho tayo tumatanda at nagkakaedad, the more ho tayo pinagpapala ng Diyos. Ay kung tayo ay mahina, ang Diyos ho ang tunay nating lakas. Sa atin ng Ebanghelyo, ay narinig naman ho natin ang pagtawag kay Mateo. Mahilig ho tayo sa mga salitang tayo-tayo, kami-kami, atin-atin. At di kayo'y bahala na. Ang mga Pariseo, ang gusto nila ay kami-kami, tayo-tayo lang ang maliligtas. Kaya sila'y naiskandalo nung si Jesus ay nakisalo sa pagkain ng mga publikano na tinuturing nila na makasalanan, si Mateo na makasalanan. Pero ang ating Panginoon, in-extend ho niya yung table hindi lamang sa mga Pariseo, kung hindi sa mga tingin ng mga Pariseo ay mga makasalanan. Ang tanong sabi niya, ang kailangan ko ay habag, hindi ang inyong sakripisyo. Ibig sabihin nito, ang kaharian ho ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan. Ang kaharian ho ng Diyos ay bukas para sa lahat. Kaya kung mapapansin ninyo, ay wala hong exclusivity dito sa paghahari ng Diyos. Hindi yung kami-kami lang. Hindi yung tayo-tayo lang. Masarap ka ng lahat ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ay yung minsan, ang iba ay naiinggit. Bakit yun lang ang kasama noon? At sinasabi nila, abay, kami anak din naman ng Diyos. Tama naman. Tayo din naman yung lahat ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya nung sabi ng ating Panginoon kay Mateo, halika,
Sumunod ka sa akin. Dali-dali hong tumayo si Mateo at sumunod kay Jesus. Hindi naging hadlang kung ano ang sasabihin ng mga Pariseyo kay Mateo at kay Jesus. Hindi ito naging hadlang para sumunod kay Jesus. Tayo minsan, yun din hong mga sinasabi ng mga tao, ito din yung humahadang para tayo lumapit kay Jesus. Yung mga sinasabi ng ibang tao, ito yun yung humahadang para tayo ay maging banal. Wag ho. Wag ho tayo magpapaapekto sa mga sinasabi ng iba. Ang pahalagahan ho natin ay integrity, hindi ho ang reputasyon. Sabagat ho'y, minsan nasabi ko na, mas magaling pa ho yung ikaw ay mamatay na pinapalakpakan ng Diyos kaysa ikaw ay pinapalakpakan ng mga tao pero ikaw naman ay kinukutya ng Diyos. Sapagat tayo ay nabubuhay hindi dahil sa reputasyon. Tayo ay nabubuhay dahil sa integridad. Sapagat yung iba'y pinapahalaga ng reputasyon, ay baka kung anong sabihin ng mga tao sa atin, baka kung ano ang sabihin ng mga yan sa atin, ay kilala pa man din ng pamilya natin ganito. Yan ang mahirap sa atin. Ang gusto'y pinupuri ng tao. Ang gusto'y pinapalakpakan ng mga tao. Sana ho tayo mabuhay na pag tayo humarap sa Diyos, ang Diyos ang papalakpak sa atin. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasal at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yung mga nasa paglilingkod ng bayan, naway sa gawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eucharistiyang ito, naway madama natin ang pagpapagaling ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ang may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway pagkalob mo ang iyong ibinunsod na aming hilingin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw po ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalumpong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyong marapat naming may alay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang ng loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot. Sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gintong banal ang makalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tungkol Kristi, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo pong isimbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa ito sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay, pinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakawang iyong pagbigyan ng Pangsikristo'y makalarawan sa lupang ibabaw. At maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Halina at tayo'y umayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo.